Eto na naman, meron pong dalawang kongresista na nakadiscover na naman ng maaaring panaybagong problemang kakaharapin ng Office of the Vice President at kung sino mang sangkot dito. Kasi lumalabas po na may mga bagong pangalan na di umano ay tumanggap ng pera. Nandun sa tinatawag na acknowledgement receipt. Okay? Yan po ang inamin ni Congressman Ortega ng La Union at ni Congresswoman Jinky Luistro, isa sa mga prosecutor sa article of impeachment ni Sara Vice President Duterte. Pakinggan po natin itong report na ito. Kakaiba ito. May mga pangalang binanggit. House Deputy Majority Leader Paolo Ortega revealed documents listing supposed beneficiaries, including a certain Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho, a name Ortega suspects was copied from a cell phone brand. The lawmaker pointed out these names resemble another alleged recipient, Mary Grace Piatos, as none of them have official records of birth, death, or marriage. Lawmakers, including Batangas Representative Jervil Ruistro, suspect these dubious names were fabricated to justify the disbursement of Duterte's confidential funds. Ako, ito na. Pakinggan po Based na. on PSA's verification, OVP1, out of 1,992 names of recipients, around 670 lang yung may possibility for matching with the PSA records, no? So, it only shows that around 1,300, the highest possibility is fictitious names. It only shows that there is a clear case of falsification of Naku, document, ayoko no? na. Making it appear that somebody received a certain amount of money when in fact this personality is fictitious. So the question is, meron ba talaga silang pinagbigyan na receipt? They will be using a fictitious name. I understand that in the joint circular. Yan, naloko na. Dapat meron pa ring logbook disclosing the real identity of these fictitious names. And third, I humbly submit and maintain a strong position na hindi po ito allowed. Otherwise, anong purpose nitong joint circular? The alleged misuse of So- funds is one of the May mga palusot na nadidiscover eh. O yan o. Yan ang malinaw. Totoo yan. Pwedeng falsification of public document. May mabigat na kaso yan. Ha? Hindi lang administrative or criminal case ang aabutin yan. Hindi biro yan. Pamimeke ng dokumento para lang ma-justify kung sino at paano ginamit yung pera. Malinaw dun sa report. Sinasabi ni Congressman Ortega at saka ni Congresswoman Jinky na kung may mga bagong pangalan na di umano'y tumanggap ng pera. Pagkatapos wala naman na record ng Philippine Statistics Authority na merong ganong klaseng pangalan, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. Ibig sabihin, hindi yan Pilipino, hindi yan tao. O kung yan ay ginawa kung sino man sa Office of the Vice President, another case yan. Falsification of public document, pamimeke ng official na dokumento ng gobyerno, napakabigat na kasalanan yan pag napatunayan. So hindi pa pala tumitigil sila. Ito na rin siguro ang epekto ng pagka-delay ng impeachment court. Dapat kasi pinag-uusapan na ang ebidensya at kaso sa trial eh. Pero dahil walang trial, ayaw ng Senadong magtrabaho ngayon, gusto nila magbakasyon hanggang June, ayun, gumagawa pala ng paraan yung kampo ng mga Duterte na i-justify dahan-dahan yung kung saan ginamit ang pera. Obviously, sa aking opinion, talagang hirap sila. Alam nilang mabigat ang kaso at ebidensya dyan sa confidential fund. Nauna nang sinabi noon pa ni Congressman Luistro bilang abogado at prosecutor na napakabigat talaga ng confidential fund issue. Talagang mahirapan si Sarang i-justify yan. Paano ginastos ang 612 million. At ito na-discover nga. Isipin mo, may mga pangalan, may pagka-Chinese pa nga yung isa eh. May mga piatos-piatos na naglalabasan na yung mga pangalan ng piatos. Dati ang piatos, Mary Grace Piatos lang eh. Ngayon may mga ibang piatos na. So dahan-dahan nilang inilalabas ang mga pangalan na di umano'y tumanggap ng pera para ma-justify na hindi nawala ang pera at ginastos sa tama. Ay ang problema kung wala yung tao, so falsification yan. Ghost employees, ganun ba? Tanong ko lang, merong multo na empleyado sa Office of the Vice President?
Kasi kung walang record sa Philippine Statistics Authority, multo yan. Kung pinagdudahang multo si Mary Grace Piatos at Kiko Villamin, kung may mga another Piatos, delikado. Ayan ang sinasabi natin. So, habang walang trial sa Senado dahil ayaw magtrabaho ng mga senador, ayun, dahan-dahan pa lang ginajustify ng Office of the Vice President na kanilang ginamit ng tama yung pera. Pero mukhang late na kung ngayon pa lang ilalabas yung mga pangalan na kung sinong tumanggap at merong acknowledgement receipt. Kasi ang lahat ng tumanggap ng pera na binabanggit ng Office of the Vice President, hahanapin yan sa trial. Kailangan ipresenta yan ng personal. Kayo ba talaga itong taong ito? Kayo ba talaga tumanggap ng pera? Para saan ang pera yan na ibinigay sa inyo? At magkano ang tinanggap nyo? Ganyan po ang mangyayari. Kaya pag nagdagdag ang Office of the Vice President, kung yan man ang kailang ginagawa, para ma-justify kung saan napunta ang pera, padami ang magiging testigo at dapat tumistigo at ipapatawag ng impeachment court para ma-identify kung sino sila at paano tumanggap ng pera. Ganun po ang galawan dyan. So lumalala, falsification of public document, another case yan, pagka yan ay nakita na merong binubunot na pangalan para lang ma-justify na yun ang pinagkagastusan ng pera ng bayan. Mabigat yan. Matindi po ito. Okay? Kaya kaabang-abang. So kung tuloy ang paghahanap ng ebidensya para patunayan ng Duterte team na wala silang maling ginawa at paano kontrahin ang 7 article of impeachment, ang prosecutor naman at ang Kongreso mismo, mga congressman, ay naghahanap din ng matibay na ebidensya at pagpapatunay doon sa kanilang kasong isinampa, yung article of impeachment before Senado, before Senate. O di ba? Trial na lang talaga ang kailangan. Ang problema, walang trial Dahil ayaw maabala ng mga senador, nagbabakasyon sila. Ang babaw ng dahilan. Bakasyon kami, hindi kami magtatrabaho. O yan, nagbubungguan na po ng mga ebidensya ang magkabilang panig sa labas ng trial, sa labas ng Senado. Kasi ayaw mag-resume ang impeachment court o ayaw simulan ang impeachment trial. Kaya lumalabas sa social media, lumalabas sa media, sa labas ng Senado, ang mga isyong ito. Pero sa isang banda, bilang Pilipino, bilang political blogger, bilang broadcaster, okay na rin yan. At least, nalalaman natin. Nakakaroon tayo ng idea sa oras na dumating sa trial. Lalo nating aabangan at kaabang-abang kung paano ipipresenta ng prosecutors, taga-usig ang ebidensya sa article of impeachment. Paano ika-counter ng Duterte team, Defense Council, ang mga kaso at ebidensya. Nadadagdagan ng kaso, kung hindi man nadadagdagan ng kaso, madadagdagan ng ebidensya. Kasi pag sinabi ng kampo ng Duterte, ito yung tumanggap ng pera, ito yung mga pangalan. Iisa-isahin yan. Aalamin niya kung sino yan. Ano ang personalidad nila? Sino sila at bakit tumanggap ng pera ng bayan? Magkano at saan nila dinila ang pera? Para saan ng pera? Yan po ang mga tanong. Cross-examination yan. At least binibigyan kayo ng idea kung ano ang mga pwede. Natural. Tatanungin ng prosecutor ang mga dokumento at ebidensya at testigong ilalabas ng Team Duterte kung sino ang gumastos ng pera. Yan ay iisa-isahin. Kaya kaabang-abang talaga. Kaya lang hindi natin alam kung kailan Mukhang sa next Congress na talaga. Hindi mabali ang paninindigan ng Bicolanong senador na si Escudero na wala akong pakalam sa inyo, huwag nyo kaming utusan, huwag kayong magmadali, kami ang masusunod, ako ang masusunod, ayaw ko ngayon, bakasyon kami, next Congress na tayo mag-trial. Ganon si Escudero. O di abangan natin. Please like, share ng video. Matatawa ka na lang talaga Huwag kayong magsasawa sa ating mga topic. Paki-like at share po rin nyo. Paki-forward nyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo para alam nyo kung ano ang kaganapan dito sa atin sa Pilipinas.